key verse natin sa Matthew. Ayan, so Tagalog po ito. Yan, Mateo 26:26-30. So, dito po sabi ni Jesus, habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, pinagputol-putol, at ibinigay sa kanyang mga alagad. So yan po. And ito po yung madalas nating ginagawa, especially every first Sunday. But today po magkakaroon din po tayo ng special communion dahil po sa Passover. So ito po, ginawa po ni Jesus, yun nga po, pinagputol-putol po niya yung tinapay at ito po, sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. So yun po, ang sabi po dito, kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat, ito ay ang aking dugo ng bagong tipan, nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. So, yung tinapay po at saka po yung grapes or yung ubas, yung fruit po yan, yung iniinom po natin na juice, yan po. Nire-represent lang po niya yung tinapay po, yung katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So, hindi naman po siya yung literal na talaga tinapay. So, ibig sabihin po, na sa tuwi pong gagamitin natin yun po yung simbolo na inaalala po natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung nire-represent po nung yung cup po, or yung blood of Jesus, yun po yung juice, kaya po grapes, di ba, yung vine po, ay yung katas ng ubas, yun po yung iniinom natin, pero nire-represent po yun ang dugo ni Jesus, which is so precious kasi ayun po yung nagpapatawad. Yun po yung dahil nabuhos po ito, yung dugo ni Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So sa another verse po, mula pa rin po sa Matthew 26, ngunit sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa maipanumbalik ko ang aking pag-inom nito sa paghahari ng aking Ama. Pagkaawit ng isang himno, sila ay umalis patungo sa bundok ng Olibo. So, yung rin po, ito po yung time na nagkaroon po ng Lord's Supper. So, yung bago po talaga si Jesus, yan, bago po siya ipako sa krus ng Kalbaryo. So dito po, sa 1 Corinthians naman po, 11:24-25, ito naman po yung version. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang ito sa pag-aalaala sa akin. So yun nga po, we're doing this in remembrance of Him. So, yun po, di ba, na ganun po kahalaga na inaalala po natin yung ginawa ni Jesus para sa atin. And hanggang sa makita po natin siya na mukhaan. Kaya nga po, tuloy-tuloy po na nagkakaroon tayo ng communion. Ayan. So, sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos magapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So sobrang sacred po ng Lord's Supper. Kaya po talagang when we're going to do it, talaga po yung dapat seryoso po tayo sa pag-alaala sa po ginawa ni Jesus sa atin. And dito po, the Lord's Supper is a symbolic meal which our Lord Jesus Christ established and commanded. So si Jesus po mismo yung nag-establish nito at kinumand po niya na gawin po natin ito bilang pag-alaala po natin sa Kanya. So yung dalawang elements po for the Lord's Supper are the unleavened bread, ayan po, and the fruit of the vine. So, yan po yung wala pong libadura. Ayan. So, yung itsura po ng bread, ayan, the bread was broken, symbolizing the marred and stripped body of Christ for our healing. So, ito nga po yung lagi ko pong naaalala kapag ito ang paliwanag po kasi sa akin ni Mama dun sa latigo, yung pagkakalatigo po kay Jesus sa katawan niya, yung 39 nga po na latay. So, ibig sabihin po yung by His stripes, we are healed. Kasi yung katawan po ni Jesus, ayan, di ba po, kaya pinagputol-putol po yun, di ba? Po ni Jesus. Nire-represent po yan nung katawan niya na alam po ni Jesus kasi yung gagawin nga sa kanya. Tiniis po ni Jesus yung 39 na lata, yung latigo. Di ba po, yung sabi ko nga po yung pagkakalatigo po kay Jesus, kahit pag pinanood niyo po sa mga Passion of the Christ, yung mga ganun po, pagkalatigong ganon, hindi lang siya basta hinampas. May kasamang laman pag tinanggal po yun. So yung ganun po, kaya nag-i-stripe po talaga sa likod ni Jesus yung kada latay. Pero tiniis po ni Jesus yung 39 major
39 na latay para po magkaroon po tayo ng kagalingan sa 39 major sickness. Kaya po, kahit po yung cancer sa pangalan ni Jesus, pwede pong gumaling. So, ibig sabihin po, kailangan lang po nating maniwala na si Jesus po yung ating pong healer, greatest physician. Ano bang sakit na meron ka? Ano man yan? Yan, sa kanyang mga latay tayo po'y nagsigaling. At si Jesus po, pag nagpagaling po siya, hindi lang yung physical, even po yung sakit din ng ng kaluluwa natin, kaya pong pagalingin ni Jesus. And the grape juice naman po, the cup symbolize the blood of Jesus shed for the remission of our sins. So sabi nga po, di ba, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya ganun po kahalaga yung blood of Jesus na lagi nga po tuwing nagpe-pray. Ito ang prayer din po na natutunan ko po sa mother ko. Sabi niya, I plead the blood of Jesus over our lives, over our homes. Ganun po. So, yung blood covering po, sobrang halaga po nun na lagi po tayo nagpapatakip dapat ng dugo ni Jesus. Dahil, ganun po yung, po natin yun po yung ni Lord sa atin na yung protection sa atin kapag we are covered by the blood of Jesus. Ayan po. And kaya nga po, di ba, sabi po, no weapon formed against us will prosper dahil po, we are covered by the blood of Jesus. And yun nga po, the battle is the Lord and He'll not fail. So, kapag kay Lord po, lagi po tayong panalo because He never fails. So, the Lord's Supper is also called the breaking of the bread. Dun po sa Acts 2:42. And the Holy Communion, yan po. So, hindi lang po siya basta communion, kundi banal na hapunan nga po yung tawag, di ba? Holy Communion because, yun po, ang nire-represent po nun ay si Jesus po mismo in the Lord's table. So, dito po we have, ito po yung ating mga outline, yan, the Passover and the Lord's Supper. Ano po yung purposes then of the Lord's Supper, the principles of the Lord's Supper, the perversion of the Lord's Supper, the provision in the Lord's Supper, and the precautions in the Lord's Supper. So, isa-isayin po natin yan. And the penalties, yung pang-pito po is the penalties of the Lord's Supper. So, number 1 po, yan, meron po tayo yung the Passover and the Lord's Supper. So, yun nga po, sa calendar po kasi ngayon sa Hebrew, ay sa sa Jews, yan, so mga kaya po inaalala natin yung Passover, parang ito po yung, di ba po, yung bago po siya i-crucify, yung ganun po. So, ito po yung parang, yung Palm Sunday, parang ganun po ito yung kung sa sa Hebrew calendar, ay yun po yung nire-represent ng araw na to. And then the Sunday po, so that Sunday po na darating, yun naman po yung Easter Sunday. Although tapos na po sa Pilipinas po, di ba, sa calendar natin, naganap na po sa atin yung mahal na araw, di ba po? Pero sa naman po, sa mga, kumbaga po sa Hebrew, ayan po sa Jews, ayan naman po, sa calendar po nila, ganyan naman po yung kaya iniaalala po natin yung Passover today. And ano po ba yung halaga ng Passover? So, nung ako po yung na-assign kasi na nalaman ko nga po na Passover po. So, I've been rin po talaga watching para mas lubos ko pong maunawaan. Although, alam ko naman po talaga kung ano yung kahulugan ng Passover. Pero, iba pa rin po pag inaral mo siya in a deeper meaning. And sa kakaaral ko po, sa kakapanood ko rin po ng mga videos sa mga rabbi, ganyan po. And din po, saka pray po ako ng pray na, Lord, ipaunawa mo sa akin to para mapaliwanag ko rin po sa Sunday. Ayan. So, yung ganun po siya, yung Passover po is the foreshadow nung gagawin po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, kumbaga po dun sa Egypt, kaya po may tinatawag na Exodus, di ba po yung Genesis, nandun po yung creation, ganyan. Pero sa Exodus po, ito po yung part na kung saan, yung di ba, mula po sa slavery, yan, pinalaya po, nakagkaroon po ng kalayaan yung mga Israelites sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Dahil nga po, nung nandun na po sila natandaan niyo po yung story about sa Red Sea, yan, di ba po, yung Red Sea, yung dagat na nakatawid po yung mga Israelites. Yan, yung miracle of the Red Sea po. Because, di ba, nung hinahabol na po sila ng mga Egyptian, tapos yun po, na part po yung nahati po yung at yun po yung ginawang way ni Lord para makaligtas mula sa pagkakaalipin yung mga Israelites. So, ibig sabihin po,
Ganon din po, pagdating naman po sa New Testament, yun, dumating na po si Jesus, di ba? Ang nangyari po is, yun nga po, nagkaroon po tayo ng kalayaan naman mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. So yun po yung nire-represent ng ano na yun. Pero yun nga po, sa pagdating po, di ba, meron po doon yung sa mga plagues, yun po, di ba? Isa po sa mga ano is, yung magkailangan po yung mga, maglalagay sila sa doorpost po nila ng dugo, yung ng lamb, para po, pag dumaan po yung angel of death, yan po, walang mamamatay na firstborn doon sa tahanan nila. So yun po, ganun po yung para madadaanan po natin lahat to. So yun po, sige, ituloy po natin. So the Passover is an annual celebration of the Jewish people. Ayan po, so yung number 1 po, yan po yung sinabi sa Exodus 12:14. So, ayan, sabi po, yung number 2 po is, the Passover is a reminder of our deliverance of the Jews from the slavery of Egypt. So, yun nga po, dahil di ba nga po, nung nasa Egypt po yung mga Hudyo, sila po ay alipin, di ba? Kung ano, grabe po yung pagpapahirap ng Pharaoh sa kanila sa trabaho. Ayan, so, yun po kaya, yun po yung pag-aalala nila. And then, bakit po may Passover? Yung sabi po, Passover lamb without blemish was killed in every household as commanded by God. So, ito po, katulad niyan, di ba po? Sa Old Testament po, yung lamb po, yan yung ginagamit po nila para sa, papatayin po yung lamb, yan, sa gagamitin po yon, yung dugo po nun para po sa kanilang mga doorposts. So ayan po, Passover lamb blood was sprinkled on the 2 side posts and the upper doorpost, yan, the lintel of the house. So yun po, yan po yung sinasabi ko po kanina. So yung dugo po ng lamb, ng Passover lamb, yan po, nilalagay po nila sa kanilang mga doorposts para pag dumaan po yung angel of death, ayan po, po sila, lalagpasan po sila dahil, yun nga po, yung dugo po ay nagre-represent. Ayan, so, yung Passover lamb was then roasted with fire and was eaten with unleavened bread and with bitter herbs. Yan. So, number 6 naman po, Passover blood of the lamb shielded the Jews from destructive plague and the angel of death. So yun nga po, ganun po kahalaga. Dahil nga po, yung time po na yun, yung isa po sa mga destructive plague is yung pag dumaan na po yung angel of death, yun po, mamamatay yung firstborn. Kaya nga po, yung anak po ni Pharaoh, hindi nakaligtas, diba? Dahil nga po, wala sila, hindi nila ginawa yun. Hindi nila alam yung dugo na dapat na nagre-represent po para pag dumain angel of death, yan, magpa-pass over them po. And Passover lamb from God, yan, Jesus was identified by John the Baptist as one that taketh away the sin of the world. So yun nga po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So si John po yung nakapag-testify. And number 8 po, Passover feast was celebrated by Jesus and his disciple in a large furnished upper room. So ito na nga po, dito na nga po pumasok yung Lord's Supper. And number 9 po, Passover feast was replaced with Lord's Supper by Jesus in the same large furnished upper room. So yan po. And number 10 po, Passover lamb was sacrificed for us was Christ Jesus our Lord. So, yun po yung nire-represent ng Passover. So, ibig sabihin po, yung foreshadow po yung naganap dun sa Egypt, na nagkaroon po yun po na naalis po sila sa pagkakaalipin. Yan. Dahil nga po yun, di ba, pagkaalis po nila sa Egypt, yun naman po, yung susunod na po, yung papunta na sila sa Promised Land. So yun po, so ganun din po sa atin, yan, sa Passover lamb was sacrificed for Jesus. So ito po yung ginawang sacrifice ng Jesus sa atin. So ano naman po yun, number 2 naman po, ano naman po yung sa outline po natin? Yung pangalawa is the purposes of the Lord's Supper. So ano naman po yung halaga, ayan, yung purpose kung bakit meron po tayong Passover. So, to look backward, ayan, to remember His death, the sacrifice of Christ at the cross of Calvary. The price He paid for our redemption, this do in the remembrance of me. So yun po, kaya po natin inaalala yung Passover because yun ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na yun nga po, di ba, na sobra po yung price, yan. Great price, yung buhay ni Jesus yung binigay niya para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya kailangan po nating alalahanin. And pangalawa po, to look
upward. Ayan. So, to bless God and offer thanksgiving to the Most High for His sacrifice lamb without blemish. He took the bread and gave thanks, and He took the cup and gave thanks. So, si Jesus po mismo, di ba, ang ginawa po niya, nagpasalamat, tas yun, saka po nila ginawa yung Lord's Supper. So, ganun din po sa atin na every time po na aalalahanin po natin yung ginawa ni Jesus, ayan po, yan, ginawa po niya sa krus, ayan, we need to bless God and offer thanksgiving. And pangatlo po, to look inward. Yan, to examine self, to confess all unconfessed sin, and to amend our ways before God. So, ito po, dito nga po yung halaga ng confession, na kung saan, we need to search our hearts. Yan, diba nga po yung sabi po, "Oh Lord, you search me and know me." Yung pinapasearch po natin sa Panginoon yung hearts natin at yung mga unconfessed sin, yan po. So, kaya nga po, di ba, may time po na kailangan po muna tayo before we proceed with the communion. Ayun po, ang ginagawa po natin is nananalangin po tayo, personal prayer, ganyan po, para ingingin po natin kay Lord ng tawad yung mga kasalanan natin bago po natin i-take yung communion. Ayan, para we are cleansed by the blood of Jesus. Ayan po. So, let a man examine himself, and so let him eat or of that bread and drink of that cup. So after we examine ourselves, at yun po, nagpalinis na po tayo kay Jesus ng kanyang dugo, yan, pwede na po tayong kumain at uminom ng cup. Ayan. So, number 4 po, to look around. Ayan. So, to see yourself and your fellow brethren as one body. So, yun nga po, di ba? We are the body of Christ nga po. Tayo po isang katawan sa harapan ng may kapal. So, yan po. Tapos, in Christ, keeping the feast with them, not with the leavened bread, leaven or malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So yun nga po, yung nire-represent po ng leaven kasi is yung, yung parang pag tinignan natin yung mga tao, may judgment agad, yung ganun po, yung ang nakikita natin, ay masama yan, hindi po ganun. So dapat po, titignan natin yung mga kapatiran natin ng with the unleavened bread of sincerity and truth para maging united po tayo in Christ. Ayan. So to look forward, to expect the Lord's return by keeping ourselves in the faith and dedicating our lives to do His will, showing forth the Lord's death till He comes. So, yun po, ito po yung ninilook forward natin. Ito nga po yung blessed hope natin, yung pagbabalik po ni Jesus until we see Him face to face. Kailangan po ay patuloy tayong manampalataya at maging dedicated sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Ayan. And number 3 po, the principles of the Lord's Supper. So sa outline number 3 po natin, ayan, there are 3 major principles how to observe the Lord's Supper. So, paano po ba natin ino-observe ko? So, sa atin po kasi, di ba, parang every first of the month. Ganyan. Pero katulad po nung nagmahal na araw, yung mga ganun, and like today, Passover po. Yan. Pero sabi po dyan, kailan po natin pwedeng gawin ang Lord's Supper? Number 1, any day. Ayan po. So, the communion could be taken on any day of the week. Yan. So, sa Acts po, ginawa po nila ito daily. Kasi lagi po sila may gawain. Yan. So, every day, sa Acts 2:46, daily. Pwede naman din pong, yan, every week. So, sa Acts 27, weekly po. Ayan. So, number 2 po is any place. It could be taken in any place that believers gather. So, yun nga po, kaya when we gather together, yan po, pwede po tayo mag-conduct ng communion. In the church, yan po sabi po sa Acts 1:24, 24. And then we also have the 1 Corinthians 11:33. That's in private rooms. So pwede rin po natin siyang gawin. Sa Acts 2:46, yan po. Sa Matthew 26:18, dyan po natin matatagpuan. And then, sa sa number 3 naman po, kailan po natin siya, yan, anong oras po natin pwedeng gawin? Anytime. So it could be taken at any time, pwede po sa morning, sa noon, or sa night. Sabi po kasi dito, di ba, as often as ye drink it, as often as ye eat it. So yun po, kaya anytime po ay pwede po nating alalahanin at gawin ang Lord's Supper. So the number 4 po, the perversion of the Lord's Supper. So number 1, ito naman po is yung self-centered instead of
Christ-centered. So, kailangan po, yan, saliksikin po natin. Ano ba ginagawa ko? Self-centered ba o Christ-centered ba ito? Ganun po. So, yun po. And then, pangalawa po, yung sacraments po, nagiging sakramento instead of memorial. Kasi di ba nga po, ang kailangan po natin gawin is alalahanin po natin yung ginawa ni Jesus. So, number 5 naman po, yan, ano naman po yung provisions in the Lord's Supper? So, ito po yung kahalagaan kasi pre-provide po ng Panginoon ito para sa atin. So, number 1 po, power over sin and bad habits. So, ganun po ka-powerful yung Lord's Supper because God gave us the power para ma-overcome po yung kasalanan at yung mga bad habits natin. And number 2 po, freedom from spiritual imprisonment. So yun nga po, yung katulad po nung sa Egypt, nung nasa Egypt pa po yung mga Hudyo, di ba po talagang alipin sila. Kumbaga, nakakulong sila doon sa pagkakaalipin nila. Pero po, noong na po sila sa Red Sea, yan, yun po yung pagliligtas na ginawa sa kanila ni Yahweh. And yun po, ganun din po sa ating mga buhay na nagkakaroon po tayo, di ba sabi nga po, it is from freedom that Christ has set us free. So no longer to the subject to the yoke of slavery. So hindi na po tayo alipin, tayo po ay pinalaya na ng Panginoon mula sa ating mga spiritual imprisonment. Ayan. So kaya sabi nga po, I'm free to be the servant of the Lord. So number 3 po, life impartation. So ito po yung resurrection power. Kasi yun nga po, hindi po nanatiling patay si Jesus, He is risen from the dead. Kaya yun po yung resurrection power na up to this day at hanggang makita po natin si Lord ng mukaan, pwede po natin i-preach yung gospel of Jesus Christ because there is power sa resurrection po ni Jesus. And number 4 po, power for divine union. So yung presence po, na malaya na po tayong makalapit kay Abba Father sa presence po ni Lord because of what Jesus did for us. And number 5 po, spiritual blood transfusion. Yan po. So yung blood of Jesus, ganun po talaga kahalaga. Na yun po yung dugo po ni Jesus yung nagbibigay ng buhay sa ating spiritual lives. And number 6 po, divine revelational knowledge. So dito po, pag nagbasa na po tayo ng Bible because of the power of the Holy Spirit, di ba? Pag nagbasa ka ng Bible, yun, nire-reveal niya sa atin yung kanyang katotohanan sa kanyang pong mga salita. And number 7 po, dominion over death. Ayan, yung long life license. Ayan. So, yun nga po, si Jesus lang po yung makakapagbigay kasi sa atin ng eternal life. Ayan. So, and number 8 po, mental excellence. So yun nga po, because we have the mind of Christ. So ibig sabihin po ng mental excellence is spirit of understanding. Kaya yun po, every time na we hear God's word, nauunawaan po natin ito because we have the mental excellence na nagmumula po kay Holy Spirit. And number 9, ayan po, youthful restoration. So, katulad po ng kabataan, di ba, na agila, di ba? Ganun po, tayo pinapalakas at nire-restore ng Panginoon katulad ng mga kabataan. So, yung lakas na meron po yung kabataan, kahit po pumunta na tayo sa middle age, sa old age, pero pwede pa rin po yung maging lakas po natin is katulad ng kabataan because of the blood of Jesus. Kaya pong i-restore ng Panginoon yung kalakasan natin. As we seek and continue to, isik po natin yung salita ng Panginoon. And number 10, destruction of poisons in your body. Ayan nga po. So number 6 na po tayo. Yes, ating pong outline. Ano naman po yung precautions in the Lord's Supper? So ito po yung 10 things to watch. Ayan. According to 1 Corinthians 11:17 to 34. So, number 1 po is be safe and fit. So, ibig sabihin po, yan, be safe and fit. Yung fit po is yung tinatawag po na repentance for the feast. So, yun po, dito po papasok talaga yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, sa mga kasalanan natin, yan, para i-ask po natin yung dugo ni Jesus para linisin tayo.
Have regard for the Lord, yung blood po niya. Yan, have regard for His church, yung katawan po niya, which is the body of Christ. And have regard for the needy. Yan. Number 5, avoid division and strife among brethren. Number 6, avoid drunkenness and surfeiting. Number 7, avoid heresies and stand by the truth. Yan po. So, number 8 po, yan, avoid eating and drinking in unworthy manners. So, yun nga po, kailangan talaga, maayos po natin ganapin yung partake po natin ng communion. And number 9 po, exercise faith for His provision through His death. Tapos number 10 po, exercise patience for one another. So last na po, yan, ano naman po yung number 7 na po tayo, the penalties on the Lord's Supper. So yun po, kaya nga po may precautions. Yan po, ngayon naman po, ano po yung penalties? Yan, so there are penalties of damnation upon all partakers in unworthy manners. So ito po yung warning, kaya ingatan po natin paano tayo magpapartake ng Lord's Supper. So number 1 po, those who despise the precautions above, yung binigay po kanina na 10. Yan, those who are living in open sin without amendment. So parang, yun nga po, living in sin, tapos hindi humingi ng tawad sa Panginoon. Those still under church discipline for certain unchristian conduct. So, ano po kaya to? Ito po ba yung DA? Yung ganon? Yan, pag yung, under church discipline. So, pag DA po, yan, kailangan po pala, di ba? Isik po natin talaga, search po natin yung mga hearts natin as we partake the communion. Kaya di ba minsan may mga ganon na parang, pag alam po nila hindi sila ready to partake the communion, ayun, hindi mo na sila nagko-communion, may ganon po. So, pero ang pwede po natin gawin is, to repent, yun po, to search our hearts para maging worthy po tayo sa pagtanggap ng communion. So yun naman po yung gusto lang ni Lord na hingi po natin ng tawad at yun po, sabi nga po, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Kaya parang na-feel mo ba unworthy kang mag-take ng communion because sa mga kasalanan mo, what you just need to do is to ask for God's forgiveness and Lord, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo para yon. Gaano man po tayo karumi, kaya po yon. Linisin at i-wash away ni Lord yung mga kasalanan sa atin. And number 4 po, those who despise necessary restitutions. Yan. Sa number 5 po, those with unforgiving spirit. Meron pa po ba tayong hindi napapatawad? Ayan. So, kailangan din po natin. Ayan. Kahit hindi po sila mag-sorry. Sabihin mo lang, Lord, by faith, pinapatawag ko na sila kahit hindi sila nagsasorry. Di ba po? And yun po, makikita po natin, yung tinik na nakatusok sa puso mo, nalalaglag kasi pinapatawad na po natin yung mga, lalo na po kung mga kapatiran natin yun. Ayan. So, those that have not been baptized in water by immersion after their conversion. Yan. Tapos kaya po yun nga po, nagkakaroon tayo ng baptism sa water dahil yun po, yung gusto lang po nating kumbaga yung ginawa po ni Jesus na pagtutubos sa atin, di ba? Mula po, we are dead in sin and alive in Christ. Yun po yung nire-represent kasi ng water baptism. Yan. So those engaging in secret sin and the work of the flesh. Yan. So yun po. Ano po yung penalties? Ito po yung nakakatakot. 3 po yung penalties kapag hindi po natin nasunod yung pag-take ng Lord's Supper. So, ito po, the penalties of damnation to such partakers are weakness, sickness, and death. Kaya yun po yung kailangan nating maging gabay. Na every time po na we're conducting Lord's Supper, yun po talaga, we need to take it seriously. Kaya nga po kahit tumawa, hindi talaga pwede po. Or nag-uusap, or talaga po dapat during the communion, po talaga, it's between you and the Lord. Yun. Na talagang, Lord, we're doing this in remembrance of you. Ganun po. So yun. And I remember po, bago po ako pumunta sa conclusion, when I was young, kasi mga bata po kami noon, di ba po may mga communion nga po, yan, tapos may mga elements. And then, what I remember, dahil nga po sa church kami nakatira before,
So, nung mga bata po kami. Tapos yung mga natitira, di ba po may natitira kasi kayo usually magpe-prepare, tas may natitira. So during that time, syempre po mga bata kami. So what we did is ininom namin yung mga natira na juice. Pero ang nangyari po sa amin is nagkasakit kami. Tapos from that time on, sinabihan na kami nila mama at papa na we have to take the communion seriously. Kaya ang ginagawa po namin, pag may mga natira po, tinatapon talaga. So yun po, yung hindi po siya pwedeng ilagay sa ref or ano, kasi yun na po kumbaga tapos na po yung ano na yun. So wala pong kakain ng sobrang skyflakes, yung gano'n. Kasi ginagawa po natin siya during yung magkakasama po tayo. So lahat po ng matitira, yun po, talagang we need to throw it away. Kasi yun po, hindi po pwedeng kainin ng bata or ay sayang naman, wala pong gano'n. So because sobrang sacred po nun. Kaya yun. Kasi yan po, no? Yan yung nagiging penalties. Weakness, sickness, and death. Kaya yun po, ingatan po natin. Lalo na po sa mga bata. They need to understand ano yung iti-take nila, lalo na po pag sa kids church. Kasi di ba po may mga kids church din tayo na nagko-communion na because when they are 9 years old or 7, mga ganun po. Ang mahalaga lang po doon, dapat na unawaan po muna nila yung gagawin nila. Na we're doing this, ayan, in remembrance of Him. Na yung kung anong ginawa niya. Kasi seryosong bagay po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, di ba? Tapos, pag gagawin po natin, kung hindi po natin aayusan, di ba? Yun po. Kaya, yun po yung ano lang. So, dito po sa conclusion, ayan po. These are great blessings and great breakthroughs for all believers that thoroughly study this ordinance in order to partake and take advantage of His provision for us, showing forth the Lord's death till He comes. Ayan po. So, tingnan po natin yung mga picture na ayan po, ayan. So, di ba po? Yung mula po nung pinanganak si Jesus, tas dito po, empty na po yung tomb. Ibig sabihin po, He is risen from the dead. And ito na po, inaabangan na po natin ang pagbabalik ni Jesus. Yan po, yung ginawa po niya sa cross. Na every time po makikita natin yung cross ni Jesus, ayan po, na ito po yung magpapaalala sa atin ng kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo.